Yeah, straight A student, but I'm friends with a cool kid. Following the rules and the rubric. Freestyle on the bus and it's too lit. Hey mga boss, lahat, maligayang pagbabalik sa aking channel. Ngayon, sumisid tayo sa isang kapanapanabik na kwento tungkol sa isang napaka-cool na karakter na nangangalang Yusuke Urameshi. Naisip mo na ba kung paano siya naging malakas? Well, humanda dahil malalaman natin. Ang kwentong ito ay pinamagatang, sino si Yusuke at paano siya lumakas? Ang kamanghamanghang paglalakbay ni Yusuke. Mga boss, ang kwentong ito ay maikli lamang para hindi ka mainip habang ikay nanunood at sabayan mo pa ng popcorn. Okay, set back and relax. So, sino si Yusuke? Si Yusuke Urameshi ay isang regular na 14 na taong gulang na batang lalaki lamang. O siya ba? Siya talaga ang bida ng isang kahangang anime na tinatawag na Yu Yu Hakusho. Sa una, si Yusuke ay maaring parang iyong typical na teenager. Siya ay pumapasok sa paaralan, siya ay may mga kaibigan, at siya ay mahilig makihalubilo. Pero may kakaiba talaga sa kanya. Isang araw, may nangyaring hindi kapanipaniwala. Iniligtas ni Yusuke ang isang batang lalaki mula sa pagkakabangga ng isang kotse, ngunit siya ay nasaktan ng husto. Nalungkot ang lahat dahil akala nila ay wala na ng tuluyan si Yusuke. Pero, alam mo ba, yun pa lamang ang simula ng kanyang kamanghamanghang pakikipagsapalaran. Nagising si Yusuke at nakilala ang isang batang babae na nagngangalang Botan. Isa siyang gabay mula sa Spirit World. Ang Spirit World ay isang mahiwagang lugar kung saan nagpupunta ang mga espiritu pagkatapos nilang lisanin ang mundo ng mga tao. Sinabi ni Botan kay Yusuke na may pagkakataon siyang mabuhay muli. Hindi ba ito cool? Pero may catch. Upang mabuhay muli, kailangang patunayan ni Yusuke na siya ay isang mabuting tao. Kaya, nagsimula siyang gumawa ng mabuting gawa at tumulong sa mga tao. Nakakatulong siya sa maraming taong nangangailangan at ipinapakita sa lahat na siya ay may malaking puso. And guess what? Nagtagumpay siya at muling nabuhay. Ngunit hindi lang iyon. Jenny, babalik ako. Huwag mong palilibing ang aking katawan. Babalik ako, magtiwala ka lang. Hintayin mo ako, Jenny. Jenny, sundin mo sana ang sinabi ko. Si Yusuke ay binigyan ng espesyal na trabaho bilang isang spirit detective. Ang kanyang misyon, upang protektahan ang mundo ng mga tao mula sa masasamang tao at masasamang espiritu. Dito nagiging kapanapanabik ang mga bagay. Magagawa ni Yusuke ang lahat ng uri ng pakipagsapalaran, paglaban sa mga mapanganib na kaaway at paglutas ng mga misteryo. Ngayon, pag-usapan natin kung paano naging napakalakas ni Yusuke. Bilang isang spirit detective, kailangang labanan ni Yusuke ang maraming malalakas na kaaway. Upang manalo, kailangan niyang magsanay ng husto at matuto ng mga bagong kasanayan. Nakilala niya ang isang makapangyarihang martial arts master na nagngangalang Genkai na naging kanyang mentor. Tinuruan ni Genkai si Yusuke kung paano kontrolin ang kanyang espiritong enerhiya at maging mas malakas na spirit detective.
Isa sa kanyang pinakaastig na kapangyarihan ay ang spirit gun. Maaring ituon ni Yusuke ang kanyang enerhiya sa kanyang daliri at mag-shoot ng isang malakas na putok. Isipin ang kakayahang mag-shoot ng enerhiya mula sa iyong daliri. Gaano kahanga-hanga iyon? Ngunit ang pag-master ng spirit gun ay nangangailangan ng maraming pagsasanay at determinasyon. Si Yusuke ay gumugugol ng maraming oras sa pagsasanay, itinutulak ang kanyang sarili na maging mas mahusay at mas malakas. Regan, boom. Nakilala rin ni Yusuke ang iba pang kamangha-manghang mga mandirigma na tumutulong sa kanya na lumakas. Nariyan si Kuwabara na sobrang lakas at may malaking puso. Maari siyang lumikha ng isang spirit sword na talagang makapangyarihan. Pagkatapos ay nariyan si Hiei na napakabilis at nakakagamit ng fire powers. Si Hiei ay may cool na technique na tinatawag na Dragon of the Darkness Flame. At si Kurama na talagang matalino at kayang kontrolin ang mga halaman. Ginagamit ni Kurama ang kanyang katalinuhan at mga kapangyarihan ng halaman upang madaig ang kanyang mga kaaway. Magkasama, gumawa sila ng isang walang kapantay na koponan. Sabay silang pumunta sa maraming pakikipagsapalaran, humaharap sa mga mapanganib na kalaban at lumalakas sa bawat labanan. Nalaman ni Yusuke na ang tunay na lakas ay nagmumula sa paniniwala sa iyong sarili at pagtitiwala sa iyong mga kaibigan. Hindi siya sumusuko, gaano man kahirap ang mga bagay. Iyan ang dahilan kung bakit siya ay isang tunay na bayani at maasahang kaibigan. Pag-usapan natin ang ilan sa mga pinakadakilang laban ni Yusuke. Isa sa mga pinakapanapanabik na laban ay kay Toguro, isang napakalakas at nakakatakot na kontrabida. Ang Toguro ay maaring magbago at maging mas malakas. Si Yusuke ay nagsasanay ng husto upang talunin siya at patunayan ang kanyang lakas. Matindi ang labanan, ngunit hindi sumusuko si Yusuke. Itinulak niya ang kanyang sarili sa kanyang mga limitasyon at sa wakas ay natalo si Toguro. Ang isa pang epikong labanan ay sa Dark Tournament, isang kompetisyon kung saan ang pinakamalakas na manlalaban sa mundo ay lumalaban. Si Yusuke at ang kanyang mga kaibigan ay pumasok sa paligsahan at haharapin ang ilan sa pinakamatitinding kalaban na nakita nila. Ang bawat laban ay mas mahirap kaysa sa huli, ngunit patuloy na lumalakas si Yusuke. Ang Dark Tournament ay nagpapakita kung gaano kalaki ang paglaki ni Yusuke at kung gaano siya naging makapangyarihan. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pakikipaglaban. Lalong lumakas si Yusuke dahil natuto siyang maniwala sa kanyang sarili at sa kanyang mga kaibigan. Naintindihan niya ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagkakaibigan. Natututo rin siyang harapin ang kanyang mga takot at hindi kailanman umatras sa isang hamon. Ang mga aral na ito ay nakakatulong sa kanya na maging isang tunay na bayani at inspirasyon sa lahat ng tao sa kanyang paligid. Itinuro sa atin ni Yusuke na lahat tayo ay magiging matatag kung tayo ay magsisikap, maniniwala sa ating sarili at tumulong sa iba. Ipinakita niya na kahit na mahirap ang mga bagay, hindi tayo dapat sumuko. Lagi tayong makahanap ng paraan para malampasan ang ating mga hamon at maging mas mabuting tao. Kaya, sa susunod na harapin mo ang isang hamon, alalahanin si Yusuke at ang kanyang hindi ka panipaniwalang paglalakbay char. Salamat sa pagsali sa amin ngayon, lahat. Kung nagustuhan mo ang video na ito, bigyan ito ng thumbs up at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang kahanga-hangang mga kwento. See you next video. Mga boss, salamat sa panunood ng video na ito. Hanggang sa susunod, mabuhay tayo. Anime storytelling, peace. Yeah, straight A student, but I'm friends with a cool kid. Following the rules and the rubric. Freestyle on the bus and it's too lit.